Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong kilalanin ang tatlong mga undervalued na cryptocurrencies na maganda raw pong bilhin para kumita ng malaking return sa cycle na ito. Kung pag sinabi po nating undervalued ay murang-mura yung kanilang mga presyo. At dahil sa mabibili po natin ito ng mura ay syempre posible po tayong kumita ng malaki rito. Kaya ayan, bago po natin kilalanin ang tatlong mga cryptocurrencies na ito, undervalued ng cryptocurrencies na ito, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya yan, ang una po sa ating listahan dito ay itong si Ritic Finance. Yan, matagal ko na pong nakikita itong si Ritic Finance pero wala po sa aking portfolio itong si Ritic Finance. Yan, na-content na rin po natin ito ng ilang beses nitong medyo matagal-tagal na po na na-content ko itong si Ritic Finance. Pero hindi po ako nag-hold, wala po sa aking portfolio itong si Ritic Finance. Yan ang sabi po rito ay Ritic Finance emerges as a compelling investment opportunity remaining undervalued compared to its potential, thus presenting an attractive entry point for investors looking to capitalize on its future prospects. Ayan na po, si Ritic Finance. Ayan, isa raw po itong magandang investment opportunity sapagkat dahil sa meron itong mababang presyo at meron itong napakagandang potensyal. Kaya ito po yung dahilan kung bakit ito po ay isang napaka-attractive or napakagandang investment asset sa ngayon para kumita ng malaki sa hinaharap nito. Ayan, or sa hinaharap. Analysts and industry professionals project a staggering 1,000 times increase in value for Ritic Finance by 2024, highlighting its optimistic growth prospects within the cryptocurrency market. Kaya yan, meron na pong mga analyst yan, at saka mga professionals. Ibig sabihin, mga magagaling ito na mga tao. At yun po sa kanilang prediction ay itong si Ritic Finance ay makakaranas daw ng 1,000 times na paglago sa kanyang presyo ngayong taong 2024. Ayan, 1,000 times na paglago po yan. Ang laki po niyan na gain kung sakaling nagkatotoo yung kanilang prediction na ito. Kaya ayan, yan ang parang ayan, mas matindi yung kanyang pang-akit dito. Ayan yung mga inilabas na prediction ng mga analysts na ito. Ritic's comprehensive ecosystem further contributes to its potential for maximum returns, with offerings such as the Ritic Wallet, DeFi debit cards, and Ritic Pay bridging the gap between traditional fiat applications and cryptocurrencies. Ayan, yung utility. Yan, utility po ito. Yung gamit ni Ritic. Ayan, ay ito raw po yung parang nagdadagdag sa kanyang maximum return o yung posible po niyang maibigay na kita sa mga investors nito, sapagkat meron po siyang mga gamit na meron po siyang mga use cases kung saan ay meron po siyang Ritic Wallet. Yan, meron po siyang sariling wallet. Maliban po rito ay meron na rin po siyang DeFi na debit cards. Ayan, pag DeFi na debit cards ay maganda po yan. Pwedeng gamitin yung debit card na ito para i-access ang kanyang mga decentralized finance platform. At saka meron din po siyang Ritic Pay. Yan, yung Ritic Pay na ito ay ito po yung nagkokonekta sa traditional fiat at ang cryptocurrencies. Yung mga traditional fiat currencies ay yung pera natin, yung ginagamit po nating common na pera natin, ay parang sa pamamagitan po ng Ritic Pay ay mas mapapadali yung pagbili po natin ng mga cryptocurrencies. At ganun din po, vice versa, yung cryptocurrencies ay mas magiging madali na i-convert natin ito sa pabalik sa mga fiat currencies. Kaya yan po yung mga use cases ni Ritic na maaaring makatulong para sa paglago nito.
Yan, isang malaking paglago nito. With exponential growth predictions and an innovative approach to DeFi, Ritic stands out as a standout project in the decentralized finance landscape, distinguishing itself from meme coins like Dogecoin and Shiba Inu. Kaya yan, ang kanyang magiging matinding paglago na ito. Ayan, at ang kanyang napakagandang development sa kanyang mga projects, or particular po dito sa DeFi. Ayan, DeFi space ay yan po yung parang nagbibigay sa kanya ng stand out, or yung mas kakaiba po ito sa ibang mga platforms or ibang mga projects na katulad ng mga meme coins na sina Dogecoin at saka si Shiba Inu. Pero uulitin ko lamang po, ayan, ay wala po akong hold, or hindi po ako nag-hold ng Ritic. Ayan, Ritic Finance or Ritic na Ritic tokens. Ayan. Yan, ito lamang po ay ayan, kasi kasali lamang po siya rito na recommendation ng ating yan, ang balita na ito mula po ito kay Crypto Newsland. Ayan. Pero ayan, ulitin ko po ulit na wala po akong hawak, or wala po sa aking portfolio itong si Ritic Finance. Yan, ito ang meron, itong si Dogecoin. Yan po ang nasa aking yan po, siya po ang kasali sa aking portfolio. Despite its origins, Dogecoin has defied expectations, attracting a fervent community following and gaining widespread recognition. Ayan po si Dogecoin. Ayan ang isa pong matindi rito na meron kay Dogecoin, ay meron po siyang malaking community. Talagang kilalang kilala po siya. Ayan, ibig sabihin ay marami, siya po yung uri ng crypto na mas maraming nakakakilala sa kanya. Ayan, or talagang popular po talaga siya. Dogecoin has become one of the most recognizable cryptocurrencies, underscoring its growing relevance in the digital asset space. Yan, dahil dyan ay yan na po, totoo po yan. Halos lahat po ng mga tao or market participants dito sa cryptocurrencies ay yan, kilalang kilala itong si Dogecoin. Yan. At syempre itong si Dogecoin ay ginagamit na rin po kasi ito sa bilang meme. Yan, bilang meme ginagamit na rin po siya. Yan, sa mga social medias bilang isang meme. At maliban po diyan ay yung parang mas lalong nagpakilala kay Dogecoin ay itong si Ginoong Elon Musk noon. Ayan, parang hinipe po niya ng hinipe itong si Dogecoin, at mas lalong nakilala po ng maraming mga tao. Its appeal lies not only its accessibility and low transaction fees, but also in its utility as a means of payment and tipping within online communities, distinguishing it from other cryptocurrencies. Yan daw po yung nanggagaling dyan, yung kanyang appeal kung bakit nagugustuhan ng marami itong si Dogecoin. Yung kanyang accessibility, madali pong makakuha ng Dogecoin. Ayan, available po siya sa kahit anong platform or anong exchange platform. Mga decentralized or centralized pa yan ay laging nandyan po si Dogecoin. At maliban po dyan ay mura po yung kanyang transaction fee. Kaya siya po yung isa sa mga cryptocurrency na madalas na pinipili ng mga users na gamitin bilang pambayad or pagbibigay ng tips. Yan, or tip. Kaya yan po yung kanyang yan po ang kakaiba rito kay Dogecoin kumpara sa ibang mga cryptocurrencies. With the upcoming Bitcoin halving and rising interest from new investors, Dogecoin presents a compelling investment opportunity for those seeking rapid returns in the crypto market, showcasing its potential to deliver maximum returns in the current cycle. Ayan na nga. Dahil sa paparating na po or nalalapit na paparating na Bitcoin halving, ay mas maraming mga bagong investors ang nagkakaroon na rin ng interest dito kay Dogecoin. Kasi itong si Dogecoin ay meron daw po kasing potential na makapagbigay siya ng malaking return
ngayong kasalukuyang market cycle na ito. Ayan. Kaya marami na pong mga bagong investors ang nag-a-accumulate nito. Yan yung Bitcoin, yung nalalapit na Bitcoin halving event na po na ito ay isa po itong major catalyst na magdudulot ng price surge or pag-angat sa presyo ng ng buong crypto market po yan. Hindi lamang po si Dogecoin ang makikinabang dito, kundi ang buong crypto market. As one of the less valued coins with significant potential for growth, Dogecoin stands out as a promising asset for investors looking to maximize returns in the current cycle. Kaya yan, dahil sa meron po siyang mababang presyo ngayon, naapektuhan po siya sa matinding pagbagsak ng yung nakalipas lamang na price crash natin. Kaya dahil sa mababa po yung kanyang presyo ay maganda po itong opportunity para pumasok or mag-invest dito ngayon kay Bitcoin, dito kay Dogecoin. Kasi kung pag naka-recovered po ito ay isa po siya sa posibleng makapagbigay ng maximum return or malaking gain ngayong kasalukuyang market cycle na ito. Yan, check po natin yung kanyang chart. Ayan, saan ba si Dogecoin? Yan, hindi pa natin na-update yung kanyang analysis dito. Yan, technical analysis po natin mamaya. Yan, kasi nagkaroon po siya ng breakout dito sa lower portion ng ating triangle pattern dito, ascending triangle pattern. At yan nga, bumagsak po siya rito sa 0.15 na support line at dapat ay dito po tayo nakabili. Maganda pong buying opportunity rito. Yan, mas maganda naman kung dito sa mas sunod na support line, pero mukhang malabo po siyang bumagsak hanggang dyan. Mukhang hanggang dito na lamang po yung kanyang maibibigay na mababang presyo or discounted price. Kaya yan, kung binabalak po natin na mag-invest dito kay Dogecoin, ay ito na po yung opportunity. Pwede pa naman tayong humabol rito. Yan, kung hindi po tayo nakabili rito sa support line na 0.15461 ay pwede naman po na humabol po tayo rito, lalong-lalo na kung first time pa lamang po natin pumasok or mag-invest dito kay Dogecoin. Ayan, ito naman yung pangalawa. Ayan, yung una ay si Ritik, pangalawa ay si Dogecoin. Ayan, at pangatlo naman po ay itong si Polygon or si Matic. At masasabi kong meron na rin po ito sa aking portfolio. Yan, sa tatlong mga undervalued cryptocurrencies na nabanggit rito ay tanging si Ritik Finance lamang po ang wala sa akin. Yan, meron po akong holdings na Polygon. Polygon emerges as a pivotal player in the realm of cryptocurrency, particularly as a prominent layer 2 scaling solution for Ethereum. Ayan, itong si Polygon ay isa po siyang layer 2 network ni Ethereum. Ginawa po siya para masolusyonan yung napakataas na presyo, napakataas na transaction fee ni Ethereum. Kasi alam naman po natin siguro na itong si Ethereum, yung hindi po nagugustuhan ng karamihan dito kay Ethereum, ay meron po siyang napakataas na transaction fee. Kaya dahil sa issue na yan ay dyan po lumabas itong si Polygon or si Matic. Polygon successfully enhances Ethereum's throughput while reducing transaction costs, thereby addressing one of the most pressing issues within the blockchain ecosystem. Yan nga yung sinabi ko kanina na itong si Polygon ay ito po yung solusyon para sa malaking or napakamahal na transaction fee ni Ethereum. Kaya kung madalas po tayong gumagamit ng Ethereum, ayan, ay mas maganda pong gamitin natin ang Polygon. Mas makakamura po talaga tayo sa kanyang transaction fee. Despite its rapid ascent and widespread adoption, Matic's valuation remains relatively modest compared to its immense potential. This suggests that investors may find Matic to be an undervalued asset, ripe with opportunities for significant returns, particularly in the context of the ongoing bull cycle. Ayan. Sabi rito ay meron daw pong napakabilis na development or yung widespread adoption or maraming gumagamit dito kay Matic or Polygon. Ayan, pero ayan, kahit na ganyan po yung kabilis yung kanyang widespread adoption, ay nananatiling yung kanyang presyo ay undervalued.
Ibig pong sabihin ay kung sakaling ito po talaga ay magkakaroon na ng isang or magbibigay na ng isang matinding performance, ay yan po ang posible po siyang makapagbigay ng malaking kita rito or return. Ayan, ngayon ay dahil sa kalagayan po ngayon ni Matic, mababa yung kanyang presyo, ay opportunity po ito para pumasok ang mga investors dito kay Matic. Kasi kung pag ito na po ay sumabog or ito na po ay magbibigay ng malaking return ngayong bull cycle na ito, ay ayan, yung mga investors na papasok ngayon ay pwede pa silang kumita ng malaking return dito kay Polygon or Matic. Ayan, check natin yung kanyang chart. Ayan, hindi na rin po natin na-update yung kanyang yung ating analysis dito, kaya ayan, i-analysis po natin ito mamaya, siguro mamayang gabi. Ayan, nagkaroon na rin po siya ng breakout dito sa support line natin dito, at ayan nga, bumagsak na rin po siya, kaya murang-mura po yung presyo niya ngayon. Ayan, sayang hindi po siya umabot dito. Ayan, siya po ay nasa presyong 0.7358. Polygon's strategic partnership with industry titans like Reddit and Disney bolster its standing in the crypto space. Yan, meron siyang partnership sa mga malalaking industriya na katulad ni Reddit at saka Disney. Kaya ito po yung parang nagbibigay po sa kanya ng malaking foundation or pundasyon. Yan, yung kanyang partnership na ito kay Reddit at saka kay Disney. By recognizing and sizing the potential inherent in Polygon's growth trajectory, investors may stand to reap maximum returns during this bull cycle. Kaya yan. Dahil sa yan, kung pag iti-take daw po natin yung opportunity na ito, kung saan ay kasalukuyang undervalued ang presyo nitong si Polygon or Matic, ay posible daw po tayong kumita ng malaki ngayong bullish market cycle na ito. Kaya yan po ulit ang tatlong undervalued na cryptocurrencies na maganda raw pong bilhin para kumita ng malaki sa kasalukuyang market cycle na ito. Yan po si Retic, si Dogecoin at saka si Polygon or Matic. Pero uulitin ko, tanging dalawa lamang po rito ang nasa aking portfolio. Yan po ay si Dogecoin at saka si Matic. Wala po akong Retic Finance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.